Hello everyone, I am Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, YouTube channel. The forget like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Naway ang kapayapaan at habag biyayang Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po lingkod sa Tamaka, Apostolic Believers of Christ International. Ang kapatid Soros nito ay una sa lahat. Lubos na pasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi kita pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon. Tinuturuan po tayo na rapat na pamuhay. Huwag tayong matulan ng parusa, kundi tayo po magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa lahat na ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel sa Facebook, huwag natin kalimutan mga kapatid, mag-like and share na po natin ang salita ng Diyos at i-subscribe natin, i-post natin ang notification bell at i-bili na lang po natin para po sa mga bagong video natin. Updated po tayo tungkol po ng salita ng Diyos na nagbigay po sa atin ng pag-asa sa bawat araw. Kahit na po na mo tayo talaga sa sakdal o sa ating pamuhay ay mayroong mga pagkakataon talaga magkamali man tayo, pero sa habag ng Diyos ay tinuturuan po tayo na rapat na pamuhay. Huwag tayong mahatulan mga kapatid ng kaparusahan. Kapatid, ito po ang ating ginagawa ay kung lubin ng Panginoon sa bawat araw makapag-post tayo ng mga video na kahit paano ay mapaghandaan po natin, no? Abang pa rito ng Panginoon sapagkat makarinig talaga ang mga patay at ang mga matuwid ay babangon doon sa buhay na walang hanggan at ang mga masama ay babangon patungo sa kapahamakan. Mga kapatid, ito po ay siguro sa bawat araw talaga ay kailangan natin na malaman ang ating pamuhay. Ito ba talaga ay mayroon nating kasiguruhan ng kaligtasan, dahil po ang impyerno, ang lahat nandoon ay talagang magdurusa na walang katapusan magpakailanman, na ang apoy po na ito mga kapatid asupre na patuloy po na magliliab, no, sa mga tao po na gumagawa ng kasamaan. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon mga kapatid sa bawat araw kung paano po tayo mamuhay na may kasiguruhan. Hinapin na natin ipinagmalaki ay itong ating ginagawa ay gawain na po natin ito bilang pastor na pinagkatiwalaan po ng Panginoon upang na maparating po sa buong sanlibutan ang kanyang mga salita. Kaya mga kapatid, ito po ginawa po natin. So kahit anuman ang reliyon natin, anong denominasyon natin, anuman ating natutunan sa sanlibutan, so hindi po yan mga kapatid ang basihan na talagang makasiguro tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil po ang buhay na walang hanggan, makamtan po natin ito sumitan ng salita ng Diyos. So meaning to say na mga kapatid na kailangan natin pakinggan ang salita ng Diyos, dahil po dito tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Na marami naman umaasa ng buhay na walang hanggan, pero mga kapatid, minsan po hanggang sa pag-asa lang po. Pero hindi po talaga natin makamtan kung hindi natin malaman kung ano ngayon ang ating kapanahunan. Ito ating pamuhay, tama na ba ito? Wala na ba tayong pagkukulang na dapat natin gawin? So ito ang question ngayon sa ating bawat isa. Tandaan po natin, sa pagparito ng Panginoon, makarinig ang mga patay. At ang namumuhay ng matuwid, patungo sa buhay na walang hanggan, at ang namumuhay ng masama, patungo sa kapahamakan. Na mga kapatid, tandaan po natin, dalawa po ang pagkabuhay ng mga patay. Ang unang pagkabuhay ng mga patay, para lang ito sa mga banal at mga namumuhay po ng, sabihin natin, pinagpala po sa paningin ng Diyos ang kanilang pamuhay. So kaya ito ating pakinggan at ating malalaman kung sa ating panahon ngayon ay dapat ba natin ipagmalaki itong ating karunungan, itong ating nalalaman na salita ng Diyos, kung talaga bang natupad natin, nagawa ba natin ang kalooban ng Diyos. Dahil po sa Mateo 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit. Kini yung tumutupad lang ng kalooban ng aking Ama na sa langit. Kaya mga kapatid, hindi natin ipagmalaki kung ano man ang ating katayuan ngayon. Ang ipagmalaki natin
na sa bawat araw ng pamuhay natin ay karapat-dapat tayo sa Panginoon. Dahil po, hindi lahat ng tumatawag ay makapasok sa kanilang langit. Na mga kapatid, alam po ng Diyos na ito talaga ay hinahangad natin ang buhay na walang hanggang kaligtasan. Subalit, alam din ng Diyos, dito pamuhay natin ngayon, hindi pa tayo karapat-dapat, no, sa ating inasahan na buhay na walang hanggang. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon. Ito mga kapatid, hanggang sa mga araw na ito, mga kapatid, ngayon sa araw na ito is April 18, 2024. Ito mga kapatid ay palibagong video na naman na ating ginagawa para maparating natin sa buong sanlibutan kung ano ba talaga ang nararapat natin na pumuhay. Tama na ba itong relihiyon natin? Tama na itong ating bansang pastor, Christian, manampalataya, pari ba, tagapagturo ng salita ng Diyos? So dapat mga kapatid, alam po natin kung talagang mayroon pa siguro na tayo o wala. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 2:12 na pagsikapan natin, no? Pagsikapan natin ang ating kaligtasan na mamuhay tayo na may takot at paggalang sa Diyos. So mga kapatid, dito po sa Colosas 2:16 na ang salita ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya ito mga kapatid, ang ating ginagawa ngayon na maparating natin sa buong sanlibutan ang salita ng Diyos para po malaman natin kung anong gayon ang ating nabang katayuan. May kasiguruan na ba itong kaligtasan, itong buhay na walang hanggan? Na mga kapatid, ito ating pag-aralan ngayon. Now, ito ngayon mga kapatid, kung bago pa kayo sa ating channel, so huwag kalimutan mag-like, and share, and subscribe, and post notification bell for update every day on new videos or live streaming or sharing the word of God about the salvation in the day of Jesus Christ. Mga kapatid, ito po ating key verse. Pakinggan natin sa John 5:28-29. Ito po ang salita ng Diyos mga kapatid, 5:28-29. Ating pag-aralan ngayon at ating dagdagan ito ng mga taratasitas para na malaman natin kung kasama tayo dito. Huwag kayong magtaka tungkol dito, dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng patay ang aking salita, at babangon sila mula sa kanilang libingan. Ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, at ang mga gumawa ng masama ay parurusahan. So ito mga kapatid ating pag-aralan. Now, huwag kayong magtaka tungkol dito, dahil darating ang panahon na maririnig ng lahat ng mga patay ang aking tinig. Talagang marinig, no? Marinig talaga ito natin. Punulubin ng Diyos na tayo talaga isasama niya sa kanyang kalwalhatian. Kasi hindi po lahat na ito ang pagbabalik niya ngayon ay mabuhay lahat. Kasi kung mabuhay lahat, makasama ang masama. Hindi po. Dalawa po ang pagkabuhay ng mga patay. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po makasali ngayon itong namumuhay po ng masama. Ang mauna lang, yung kay Kristo lang mga kapatid. Puntahan natin sa 1 Thessalonians in chapter 4 and verse 15 up to 18 mga kapatid. Pakinggan natin to, sulat ni Apostol Pablo 15-18 sa 1 Thessalonians chapter 4. Sinasabi namin sa inyo ang mismong turo ng Panginoon. Tayong mga buhay pa pagbalik ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. So, tayong mga buhay pa sa pagbabalik ng Panginoon ay hindi mauna. No? Hindi mauna, mga kapatid. Kundi, pagbalik ng Panginoon, mauna muna mabuhay yung mga patay na nakatulog sa alabok, at tayong mga buhay pa ay isasama na tayo. 16. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. So, yung mga sumampalataya na sumampalataya kay Kristo ay maunang bubuhayin. Bakit mauna? Mayroon pa kasing pangalawa. Kaya dapat dito tayo sa unang pagkabuhay makasama. Hindi pwede mga kapatid, doon tayo sa
last judgment, na mabuhay na nga ang mga patay sa ilalim ng lupa, sa dagat man, kung saan ang mga bangkay ay babangon, pero hatol na po yan. Pero ito, pagbalik ng Panginoon, dadalhin tayo sa kanyang kwalatian, mga kapatid. Dadalhin tayo sa kanyang kwalatian at tayong lahat makasama na doon, mga kapatid, sa ating Panginoon. Verse 17. Katapos ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. So ito, sa unang pagkabuhay, ang makasama lang nito yung kay Kristo lang. So hindi pa mabuhay yung mga masama. Kasi ang mga masama at saka itong mga tao na nakasulat sa aklat ng buhay, mga kapatid, na itong hindi nakasama sa kamatayan ng Panginoon, doon na po, isa na po yan, isa na po lahat doon sa paghatol. Pero tayo, isip muna tayo doon sa kanyang kaharian. After 1,000 years, yan na po, bubuhay naman ang lahat ng mga patay, pero hatol na po. So yung mga kapatid, ang dapat malaman natin, na sana po sa ating panahon ngayon, ay maisagawa natin ang narapat na pamumuhay para po na ang buhay ng langit talaga ay ating makamtan. Hindi po kaparusahan. No, sa 17 to sa 18. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. So ito talaga ay pasiglahin natin, kung patatagin natin ang isa't isa sa mga aral na ito. So dapat lang talaga makinig tayo, sapagkat pag hindi makinig sa salita ng Diyos, hindi po natin malalaman kung ano ang mangyari sa atin. So ngayon po, pinagbigyan tayo ng Panginoon sa oras nito na maparating po sa atin ang kanyang salita, kahit pa paano, mayroon tayong matutunan sa tamang aral ng Diyos para po magkaisa tayo sa pag-asa nito at mabubuhay tayo kasama ng Panginoon sa kanyang pagparito. Kasi yung mahuli, after 1,000 years pa. Pakinggan natin sa pahayag in chapter 20, verse 6. Mga kapatid, ganito po ang sinabi ng mananaklat sa pahayag in chapter 20, in verse 6, mga kapatid. Pakinggan natin, namin ito. Palad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So maghari tayo doon sa kanyang kaharian sa loob ng 1,000 taon. Now, pagkatapos 1,000 taon, mabubuhay na ang natitira dito sa lupa. Chapter 20 verse 5 sa pahayag. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. So yan po. So, kung makasama tayo ngayon, itong pagbalik ng Panginoon, dala na tayo doon sa kanyang kalatian. At ang natitira sa lupa, itong mga masama, sakalang bubuhayin pagkatapos 1,000 taon. So mga kapatid, saan ba ang nais natin? Sa unang pagkabuhay o doon na po sa huli? Dapat pagsikapan natin dito tayo sa unang pagkabuhay. Sapagkat kung sa huling pagkabuhay tayo, ibig sabihin, isasama na lahat masama at matuwid, aharap na po dito sa lupa. Dito po sa lupa gagawin ang hatol, hindi po sa langit. Kasi ang dalhin sa langit ngayon, ito po mga kay Kristo lang. Yung pagbaba ng bagong langit, bagong lupa, sa kabubuhayan na po, after 1,000 years, makapili natin ng Panginoon doon sa kanyang kahalatian. Doon, makapili natin si Panginoon Kristo, tandaan po natin na ito po makasama natin sa 1,000 taon doon sa kanyang kaharian after resurrection. Verse 6. Palad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. So ang pampabilang lang ngayon sa pagparito niya, yung mapalad na pamumuhay, mapalad at banal ang makasama sa muling pagkabuhay. Na ano po ang pamumuhay ng pinagpala ng Diyos? Ibig sabihin, nagustuhan ng Diyos. Kasi yung po ibig sabihin, mapalad na pamumuhay ang makasama po sa muling pagkabuhay at magabanal. Na sino po mapalad? Yung nakikinig at gumagawa, mga kapatid. Dito po sa payag in chapter 1 verse 3. Ito po ang sinabi po ni Apostol Juan. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito, sapagkat ang mga sinasabi rito ay malapit nang mangyari. So mapalad. Sino mapalad? Nagbabasa, kaya
Binabasa natin ito para sana makasama tayo lubin ng Diyos ng pagpapala na ito, mabuhay tayo muli sa kanyang pagparito. So tanda po natin, dalawa lang po na klaseng pamumuhay ang makasama. Hindi sinabi dahil ako Katoliko, ako Apostolik, ako ano pa ba ang relihiyon na makasama. Hindi po, dalawa lang po na klase na pamumuhay ng tao ang makasama sa muling pagkabuhay. Yung mapalad na pamumuhay at saka itong banal na pamumuhay. Yan lang po ang sinabi ng banal na aklat. Mapalad ang nagbabasa, nakikinig sa nasulat dito at tumutupad sa lahat na kasulat sapagkat malapit na maganap ang mga sinasabi ng Panginoon. Tandaan po natin, kung hindi banal na pamumuhay, hindi mapalad na pamumuhay ating pamumuhay sa limutan na ito, hindi po tayo makasama sa muling pagkabuhay. Kaya dapat alam natin ito. Ano ba ang klaseng pamumuhay na mapalad at saka itong banal sa harapan ng Diyos? Kasi kung wala itong pagkabanal, wala makita sa Panginoon. No? Tandaan po natin. Ito sinabi po mga kapatid sa Hebreo in chapter 12 in verse 14. Mapalad lang ang makapasok. Kung wala itong banal at itong pamuhay na mabuting relasyon sa kapwa, wala makita sa Panginoon. Sikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. So, kung hindi banal ang pamumuhay natin, hindi natin makikita ang Panginoon. Sabihin mo kaya, Apostolic ako, Katoliko ako, Tabernacle ako, For Sure Alliance born again ako, at Iglesia ako ng Diyos, Iglesia ako ni Kristo. Hindi po yan ang basihan dahil yun ang ating katayuan sa lupa. Kasi, mga kapatid, na po natin, kung natin pagsikapan na makapagbigay ng kapayapaan sa lahat ng tao, matuwid na pamumuhay at itong kabanalan, walang makakita sa Panginoon. Kaya wala dito natin, wala po tayo pagmalaki dito na ano ba ating katayuan, wala po tayo pagmalaki dyan. Tandaan po natin, hanggang sa mga araw na ito, gusto lang ng Diyos, malaman natin kung ano talaga ang ating katayuan ngayon. Makasama ba tayo sa muling pagkabuhay kaya? Umasa lang tayo sa muling pagkabuhay, yung pala wala tayong maasahan. Kasi minsan po may mga tao talaga na sa kanyang pagtingin sa kanyang sarili, parang perfecto na. Pero hindi pa hugas ang kasalanan. Kapatid, Proverbs 30 in verse 12. Pakinggan natin. May mga tao na ang tingin sa sarili ay tunay na perpekto. Ngunit ang totoo, ang buhay nila ay madumi. So kung marunong mamuhay mga kapatid, hindi ko makapasok yan sa karayang langit. Pero ang kala, may isang tao na akala niya ay perpekto. Pero hindi pa hugas ang kanyang karumihan. Tandaan po natin ang marumi, walang bahagi sa langit. Marumi na pamumuhay. Pakinggan natin na pahayag in chapter 21 verse 27. Ito po sinabi po ng Biblia. Kung sino makapasok lang doon sa langit, 21, 27, dito po sa pahayag. Tandaan po natin ang marumi, hindi makapasok. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Hindi makapasok doon kung anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Kapag marumi pamuhay natin, tandaan po natin, walang makapasok doon sa karayang langit. Tuloy. Ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa, na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan. Yan mga kapatid, ang tandaan natin. Pag marumi pamuhay natin, hindi makapasok tayo sa langit. Mga sinungaling, nakakahiya. Ano yung nakakahiya? Kapwa lalaki, nagipagtalik, kapwa babae, nagipagtalik, no? Immoral. Kahit na mag-anak na ay kinain, no? Pinagsamantalaan, kahit na mag-anak na, kahit kapatid, pinagsamantalaan, kahit anak, pinagsamantalaan, nakakahiya po yan. So walang bahagi sa langit yan. Ganun pamuhay. Tandaan po natin, marumi, no? Tandaan po natin, sinungaling, walang makapasok doon. Kaya iwasan natin ito. Kasi walang makapasok. Kahit sabihin, pastor ako, Panginoon, hindi basihan ang pagkapastor. Ang basihan na tayo talaga ay hindi marumi sa paningin ng Diyos at namuhay tayo naging masunurin sa Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid,
walang relihiyon na makagarantiya ng kaligtasan. Ang makagarantiya ng kaligtasan, itong namumuhay po na matuwid at banal. Banal. Kasi kung wala ito, walang makakita sa Panginoon. Di ba? At sabi nga ni Apostol Pedro, na naghihintay tayo ng bagong langit at lupa, pero dahil naghihintay tayo, hindi sinasabi na dahil naghihintay tayo, sigurado na. Ang naghihintay, mga kapatid, 3:14 sa 2 Peter, pakinggan natin. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. 14. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Ito ba talaga dahil naghintay tayo ng bagong langit, bagong lupa, ang paraiso ng Diyos? Talaga ito ba ang pamumuhay natin? Malinis, walang kapintasan? Sana. No? Sana all. Ganun ang ating isip. Malinis, walang kapintasan sapagkat naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. 14. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Yan mga kapatid, dapat alam natin, umaasa tayo, matagal na tayo naglilingkod. Pero pumuhay natin, hindi banal na pumuhay. Paninira ng kapwa, pumata sa sarili, paghatol ng kapwa, puro na lang basta mga kapatid, makita po natin ito no, sa ating kapanahonan ngayon. Kaya pa pastor ka pa ng palataya na sila po ang nagkagat-kagatan, no? Sila po nag-away-away. Anong sabi sa Pablo mga kapatid sa Galatia in chapter 5:15? Pakinggan natin na mismo na po tayo ang nagkagat-kagatan. Pakinggan natin sa 15 chapter 5 dito po sa Galatia. Ngunit kung patuloy kayong mag-aaway-away na parang mga hayop, baka tuluyan na ninyong masira ang buhay ng isa't isa. Na sino po ito pinagsabi ng Pablo? Mga kapwa Kristiyano sa Galacia. Ang sabi niya, ngunit kung patuloy kayong mag-away-away na para na kayong hayop, no? So hindi maiwasan talaga mayroon, pero dapat mga kapatid, alam natin na ito hindi nakakabuti po. Kasi kahit kapwa pastor ngayon ang siraan, ako lang talaga ang marunong, ito talaga kami marami, magandang simbahan namin, minsan po ganun, pero kaya nainip po ang iba kasi naglaitan na po. Pero ang sabi sa Pablo, mag-ingat lang, baka tuluyan natin sirain ang isa't isa. So delikado po yan, sapagkat yung pundahilan na matitisod po ating mga kapanampalataya dahil po natin hindi po nakakabuti po sa paningin ng Diyos. No, kaya ito mga kapatid, kung nais natin mabuhay muli, makasama na muli yung pagkabuhay, dapat mamuhay tayo ng itong banal na pamuhay at may kapayapaan at saka itong matuwid. No? Matuwid na pinagpala sa paningin ng Diyos. Ano ba ang pinagpala sa paningin ng Diyos na pamuhay mga kapatid? Pakinggan natin sa Mateo 5:8 ngadto sa 13. Pakinggan natin mga kapatid. Mapalad ang mga taong may malinis na puso, dahil makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga tao na malinis ang puso, dahil makikita nila ang Diyos. So yun ba talaga? Ang puso natin talaga, wala bang puot? Wala bang tinatago na sama ng loob sa kapwa? Kung mayroon man, hindi ka makaasa na makikita mo ang Diyos. Kasi ang pagpapalain lang ito, mga kapatid, yung mga tao malinis ang puso. At saka, mapalad po din sila na maawain. No? In verse 7. Palad ang mga maawain, dahil kaaawaan din sila ng Diyos. Matthew chapter 5 verse 7. So, totoo ba talaga maawain tayo? O baka tayo na po, mga kapatid, lagi nang mamakaawa. Pero sa ating kapwa, hindi tayo marunong maawa. Kasi minsan sa libutan ngayon, minsan may tao naman din mga makaawa lang,
Pero sila hindi marunong maawa. So hindi po pinagpala. Ang paano pinagpala, ito po ang klase na maawain tayo sa paningin ng Diyos sa ating kapwa. Hindi kaya tayo nagmamakaawa, pero tayo hindi marunong maawa. Kasi maraming tao ngayon, pastor, tulungan mo kami, pastor. Mahirap talaga kaming problema namin. Pero sila, hindi marunong tumingin sa kanilang kapwa na doon sa kagipitan. Kaya nga pastor, minsan nalila talaga kasi alam naman nila ang pastor talaga ay matulungin. Kasi pastor tayo, tumutulong tayo. Pero yung pala sila, sa kanilang kapwa, malupit. Malupit pala sila sa kanilang kapwa. Kasi meron na natulungan natin, paglabas sa kabila, binigyan mo yan, mga tao na yan. Diba? Sira po, mga kapatid. Sira po ang pamahay nila sa kanilang kapwa. Pero tayo, tumutulong tayo at nanghingi sa atin, tinutulungan natin. Pero sila, hindi pala marunong tumulong sa kapwa. So ganun pa rin, parang nanloko tayo sa ating kapwa. Hindi po din yan, mga kapatid, nakabuti. At sinabi po dito sa verse 6, chapter 5 sa Mateo. Pakinggan natin. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos, dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Mapalad ang taong naghahangad na matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos. Totoo ba talaga? Naghahangad tayo maisagawa natin sa ng Diyos? O in-scroll down mo ang video? No? O iniwasan mo ang video? Iniwasan mo salita ng Diyos? Kasi kung hangad mo talaga matupad ang kalooban ng Diyos, nakinig ka talaga. Kaya pagpapalain tayo dyan. Sapagkat hanap mo ang live, hanap mo ang video na si pastor, may video ngayon na araw ito, bago ito ngayon, may bagong video. Si pastor, mag-live ngayon. Yun ba talaga? No? Yan ba talaga ang nais natin? Para pagpapalain tayo. No? Chapter 5 verse 6 sa Mateo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos, dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. So, tutulungan tayo ng Diyos. Diba sabi niya, kumatu kayo at kayo pagbubuksan, humanap kayo at kayo makakatagpo, at humiling kayo, kayo'y pagbibigyan. At dahil naghahanap ka ng salita ng Diyos, kasi nais mong matupad kung ano ang salita ng Diyos. Pero iba ngayon minsan ang salimutan. Pag nakadaan po ng salita ng Diyos, scroll down ka agad, hindi po yun hanap nila. Hanap nila, mabusog ka agad sila, mabili nila ang gusto na bilihin, maka-subscribe sila, maka-viewer sila, maka-revenue sila. Yung po minsan ang hanap ng salimutan. Tandaan po natin, hindi po pagpapala ang makamtan natin yan. Maaring sumpa kasi nakapokus tayo sa bagay na may katapusan. Dapat dito tayo makapokus sa salita ng Diyos na ito'y nagbigay sa ating buhay na walang hanggan. Ayon po sa Filipos 2:16 na ang salita na ito ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Na ito mga kapatid ang pinakasintro. Dapat alam natin sapagkat ating keyverse na lahat ng patay ay makarinig ng kanyang tinig. Totoo nga. Pero ang unang pagparito niya, ito po lahat lang kay Kristo lang ang mauna. At yung iba pa ay manatili pa sila sa alabok. After 1,000 years, mabuhay na ang lahat. Special po. Kaya dito tayo sa special para hindi po tayo talaga maparusahan sapagkat kung doon tayo sa huling pagkabuhay, nga doon na po sa pangalawang pagkabuhay, delikado na po ang katayuan natin sapagkat may pangalawang pagkabuhay. Ito dapat malaman natin. May nangaral ngayon para isa lang pagkabuhay. Para umaasa lang, dalawa po ang pagkabuhay ng mga patay. Ang iba pang mga patay, hindi pa sila mabuhay muli hanggat matapos 1,000 taon. So dito tayo sa first resurrection. No? Is not second resurrection. Dahil mga kapatid, doon sa pangalawang pagkabuhay, haharap na ang lahat sa hukuman dito sa ibabaw ng lupa na ito. Dito po gaganapin ang hatol, hindi po doon sa langit. Kasi kung doon ka sa langit, talagang paraiso ka na. Kasi paraiso po yung pangatlong langit. So dito gaganapin ang hatol sa lupa natin. Mawala itong bagong lupa. Itong langit at lupa mawala na ito. At itong bagong lupa, bababa ito, at itong parang ano na ito, ang wala na pong dagat, wala na pong langit, o wala na pong lupa, kasi yun na po naganapin ng hatol. Ang matili na dito, itong paraiso na galing po sa langit. At doon, hatulan na po, makaupo na po ang Panginoon sa kanyang trono, at pagbuko rin ang lahat ng tao, at hatulan tayo ayon sa ating gawa.
Wala nang langit at wala nang lupa, wala nang langit o dagat, wala na po. Kasi bago gawin ang hatol, lahat, wala, tapusin na po ang lahat ng bagay sa sanlibutan, ganapin ang hatol, at ang impyerno, bukas na po yan. At bukas ang impyerno, doon itatapon, doon sa kaliwa ng Panginoon ang impyerno, at sa kanan niya ang paraiso. Habang siya nakaupo sa trono niya, dalawa po ang pupuntahan ng araw ng paghatol, mga kapatid. Na tayo, sa unang pagkabuhay kung makasama tayo, napakaganda po. Pero kung hindi ka makasama tayo sa unang pagkabuhay, doon tayo sa huling pagkabuhay. Doon sa huling pagkabuhay, 50-50 po tayo. Dahil ayon sa babasahin sa aklat ng mga gawa, aklat ng buhay, kung saan ka nakasulat doon. Kung wala ka sa aklat ng buhay, delikado po ang ating katayuan. Dito mga kapatid, babasahin po ang aklat ng gawa, aklat ng buhay. Kaya dapat alam natin ito, mga kapatid. Hindi po tayo sigurado, no? Hindi tayo sigurado na talagang sigurado. Kasi sumunod lang tayo habang buhay tayo, sumunod tayo ng utos ng Diyos. Kung hindi ka nasusunod, delikado na po ating katayuan. Maaaring mapunta tayo dun sa hatol na doon wala tayong maasahan, sapagkat ayon sa ating gawa lang po hatol natin. Maliban na lang kung talagang perfect ka, talagang buhay mo talaga ay maka-Diyos, so may pag-asa tayo, tumo ng buhay na walang hanggang. Pero kung ibis natin sa katayuan natin ngayon, mas marami ang mali kaysa tama. Tama, hindi? Kasi mali pastor, ikaw. Kung gusto mong malaki na marami ang tama mo, hindi ikaw, asahan mo ang tama mo. Kung pag natin nahatol, mas marami ang mali, hindi impyerno ka rin. Huwag tayong asa dyan. Asahan natin na maging masunurin sa utos na Diyos para sigurado. Kasi kung aasa ng sarili mo, ngayon pala, ang sabi ng sulat ni Haring Solomon sa Proverbs 30 verse 12, na may isang tao na sa paningin ng kanyang mga mata daw perpekto, pero hindi pahugas ang kanyang karumihan. Tanda po natin marumi, hindi makapasok sa kaharian ng langit. Nautuloy natin mga kapatid sa verse 9. Dito po sa Matthew chapter 5 verse 9. Palad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan, dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapalad ang tao nagtataguyod ng kapayapaan, dahil tatawagin silang anak ng Diyos. Totoo ba kapayapaan ang nais natin? O maritis-maritis tayo? O ang kapitbahay natin, atin na lang inutupak, ating tinitingnan ang ating sarili, natin tinitingnan kung karapat dapat pa tayo sa Panginoon. Totoo ba kapayapaan? Di ba tama si Apostol Pablo? Pagsikapan ng kapayapaan sa lahat ng tao, itong kabanalan, kung wala ito, walang makita sa Diyos. Na kung kapayapaan ang nais natin, so walang gulo, hindi ko ang sanhi ng gulo, hindi ko ang sanhi matitisod ang kapwa ng palataya mo, hindi ko ang sanhi na ang tao na napupuot sa'yo. Kasi kung ikaw ang dahilan kasi, sinabi niya, o diba, paano kapayapaan na ikaw naman ang tinuturo? Hindi pwede. Kapayapaan ang nais natin. So kay kapayapaan ang nais natin, dapat ating pamuhay, hindi tayo ang dahilan. Hindi po tayo ang sanhi na mapupuot ang ating kapwa sa ating kapwa. Dapat, dahil sa atin, ay maliwanagan ang nasa dilim. Hindi kayong nasa dilim, itisod mo pa. Nasa dilim na nga, itulak mo pa. Hindi pwede. Alam natin nasa dilim po sila. Dapat paliwanagin natin ang ating liwanag doon sa mga tao na sa kadiliman. Paano? Ano ba ang liwanag natin, mga kapatid? Ang liwanag natin si Kristo. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sabi niya sa John 8 verse 12. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Siya na susunod sa aking salita, hindi siya maglalakad sa dilim, kundi magkaroon siya ng liwanag, nagbibigay buhay. So, paano magkaroon ng liwanag tayo sa mata ng tao? Kung sundin natin ang tinuturo ng Diyos. Mapalad. 5 verse 9. Mateo. Palad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan, dahil tatawagin silang mga anak ng Diyos. So sana po, kapayapaan ang hangad natin na ating mabigay sa ating kapwa, hindi galit, hindi puot, kapatid, at sama ng loob. Dapat yan ang nais ng pagpapala sa paningin ng Diyos. Verse 10.
Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. May problema ngayon, may inuusig ng mga autoridad dahil sa pagnanakaw, pagpatay, pangalunya, kung ano pa ba, kasi may adultery na kaso, yung pangalunya, pumatay, kriminal, di ba? So, hindi po. Kung inuusig tayo ng batas sa kasamaan natin, hindi pagpapala po yan. Pero kung usigin tayo ng batas sa ating paglilingkod sa Panginoon, pagpalain tayo dyan. No? Huwag hayaan. Na dahil po sa kasamaan natin, hinahabol tayo ng batas ngayon. May warrant of arrest na tayo. May patong na sa ulo natin dahil po sa kasamaan natin. Sumabuti pa na habulin tayo ng gobyerno dahil sa ating pangaraman ng balita. Kasi mga apostolis dati, yun po, ginhabol ng mga gobernador, pinaharap sila sa mga gobernador, sa mga hari, sa palasyo ng hari, para lang na pag-imbestigahan ano ang gulo. Pero natuklasan po ng mga hari na tungkol lang po sa pangaran ng ating Panginoon Kristo. So yun mga kapatid, sana hindi kayo na hinabol tayo ng batas, hinahabol tayo ng gobyerno dahil sa masama nating pamumuhay. Huwag naman. Hindi ganyan. So mapalad tayo kung kapatid, inuusig tayo sa pagsunod ng kalooban ng Diyos dahil makasama natin ang Diyos sa kanyang kaharian. Pero kung hinahabol tayo, inuusig tayo sa masamang pamumuhay, hindi po yan pagpapala sa Panginoon Diyos. Parusa talaga ang kantungan. Dito pa lang sa lupa, hinabol ka na ng batas, hinabol ka na ng gobyerno, dahil ikaw ay pumatay ng nakaw, anong klaseng krimen na gawa mo? Ano pa kaya sa harapan ng Diyos? So, lisin po. Ganun din. Dito pala sa lupa, hinabol ng batas, ano pa kaya doon sa parang ng paghatol, at talagang impyerno po ang kantungan. So, sana mga kapatid, hindi po ganyan ating kantungan. Verse 11. Palad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, hinuusig at pinaparatangan ng masama. So, ang Panginoon Kristo, inonsulto, no, pinaratangan, ang Panginoon Kristo, sinampal. So, tingnan mo ngayon saan siya? Nakaupo sa kanan ng Diyos. Dahil po naging masunurin ang Panginoon Kristo hanggang sa kanyang kamatayan. Tulad natin ngayon, umaasa tayo ng kaligtasan, so dapat lang alam natin ano ang pinakasintro ng buhay natin. Babangon tayo sa muling pagparito ng Panginoon? Sana. Anong gawin natin? Sundin. Sapagkat yun lang po ang pinakamahalaga sa ating pamuhay. Habang buhay tayo, sundin natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Huwag tayo mataas, mga kapatid. Hindi po tayo makasiguro na ang kaligtasan kung sa ating pamuhay ngayon ay malayo po sa katotohanan ang pamuhay natin sa libutan, mga kapatid, bilang Kristiyano. Huwag hayaan na ganoon na lamang ang mangyari sa atin. So, verse 12 to 13. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. So, magalak tayo, malaki ang gantimpala sa langit kung inonsulto tayo, inuusig, pinaratangan tayo ng masama, kahit walang katotohanan. Kasi yun daw ang ginagawa sa panahon ng mga propeta, na sila din ay inuusig, pinaratangan at pinapatay. Ay mga kapatid, yan po ang pamuhay po na may kasiguruan. No? Verse 13. Yung mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung mag-iba ang lasa ng asin, wala nang magagawa para ibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang kaya itinatapon na lang at tinatapak-tapakan ng mga tao. So, tayong tagasunod ang nagsisilbing asin sa mundo. Na paano malasap nila? Sa panalita po yan, mga kapatid. Asin. Tayo po ang mga tagasunod ng Panginoon. May parang asin tayo, mga kapatid. No? Kayo mga tagasunod ko ang nagsisilbing asin sa mundo. Ngunit kung ang iba, mag-iba ang lasa ng asin, wala na itong magawa para ibalik pa ang lasa nito. Wala na itong pakinabang at itatapon na lang ang pagtapak-tapakan ng mga tao. Na kung sabing Christian ako, pastor ako, pare ako, tagapagturo ako, may pananampalataya. Pero ating bibig, ang laman ng bibig natin, nanira ng kapwa, ng sinungaling, pulos na lang maritis-maritis, kaliwat kanan,
papaano malasapan nila na ang masarap na panalita mo, kapatid? Ganito po ang sinabi po sa Colossus, kapatid, chapter 4 in verse 5 up to 6. Pakinggan natin na sulat ni Apostol Pablo dito sa Colossus chapter 4, 5 to 6. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalahin nyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya nyo. Mga kapatid, maging matalino tayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. So kaya ingat tayo dito. At samantalahin ninyo sa lahat ng pagkataon na maibahagi ninyo ang inyong pananampalataya. Verse 6. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo. Kung nakipag-usap tayo, gumamit tayo ng kawili-wiling salita. No? Hindi na dahil sinabi natin na po sa atin ang nakikinig. Ingat tayo bilang Kristiyano, mga manampalataya. Ito po ang aral sa Pablo. Pangsamantalahin natin, no, na matalino tayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya. No, pasamantalahin natin ang pagkataon at ibahagi natin ang pananampalataya nito. Ibig sabihin, umaasa tayo ng kaligtasan, at dahil umaasa ng kaligtasan, ipaabot natin sa kanila kung ang pag-asa na ito talaga ay mayroong kasiguruhan. Mayroon po. Kasi nag-aral po ang Diyos sa atin. Sa mga araw na ito na po ang huling araw. Marami na po ang pangyayari palatandaan sa libutan. Ito po ay dapat wag nating itong tulog-tulugan. Maraming mga pangyayari, digmaan, salot, gutom, bagyo, tsunami, lindol. Marami pang mga pangyayari, mga kapatid, baha, gumalas ng tao, gumalas ng buwan ng taon, landslide. So maraming pangyayari. So palatandaan lang po mga kapatid dyan na dapat ito, magising na po tayo sapagkat bahala po nangyari sa lupa na hindi po nakasulat sa Biblia. Nakasulat na po yan, kaya ibang ginagamit ang Biblia para mag-predict daw sila, may lindol, may bagyo. Nakasulat na sa Biblia po yan. No? Mga panahon limitasyon, chapter 3, verse 37-38. Walang pangyayari sa lupa, mabuti at masama, hindi galing sa bibig ng kataas-taasan Diyos. So kaya, na-predict po ni na-predict na ni Pulano ba? Hindi po. Sinabi na po ng Panginoon yan. Ginamit na po ng Diablo yan para maniwala kayo sa mga mga huwad na mga propeta. Nakasulat sa Biblia. Sabi nga sa mga panagoy kong limitation, chapter 3:38, walang pangyayari sa lupa na mabuti at masama na hindi galing sa bibig ng kataas-taasan Diyos. Meaning to say, nakasulat na po. Nakasulat na po. Kaya wag na tayo magpaligaw sa mga tao na inaangkin po na, na-predict talaga ni may nag-ano sa YouTube, sa Facebook na talagang mangyari daw ang lindol. Ang tagal na po sinabi ng Panginoon ang lindol, no? Hindi pa siya umakyat sa langit, may lindol na talaga sa Biblia. Tsunami ba? May tsunami. Salot, may salot. Di ba? Gutom, may gutom. Digmaan, may digmaan. Nakasulat ang Biblia po. Kailan pa muna tayo nagsasalita na may lindol? Samantalang Panginoon dito pa sa lupa, sinabi na po may lindol. Di ba? May tsunami, may salot. Ngayon, maniwala kayo sa tao. Kaya nga, wala po sinabi ng Panginoon mangyari. Kaya mangyari talaga. So, sinakyan lang po na ginamit po ang Biblia para po pag nangyari, at sinabi ko na nga may mangyari talaga. Sabihin mo anong oras, mangyari talaga yun. So, pag sinabi na po ng Panginoon. Ganyan po mga kapatid. Ano bang gawin natin para pagpalain po buhay natin sa lupa, para po makarating tayo sa langit? Kasi ito po dapat natin marunong tayo sumagot din ang tatanong. Chapter 4 verse 6 sa Colossus. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo. At dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Gumamit tayo ng kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo. Para makinig kung sinira mo na, para makinig kung nilait mo na, para makinig kung ito po ang dahilan, mga kapatid, na ang mga sinasabi mo ay kasinungalingan. Kasi na makinig, maniwala ka dyan, sinungaling yan, maniwala ka dyan, ano lang yan, nira lang yan ng puri ng kapwa niya. Di ba masama po yan? Nasa atin na po ang problema. Tanggap-tanggap tayong Christian pastor ng palataya para tagapagturo man tayo, pero ang ating pumuhay
ibig na kawili-wili, nakakasama po. Kasi kawili-wili, ibig sabihin, hanap-hanap niya ang iyong mga salita. Kawili-wili nga. Inakumpuot, mga kapatid, ang mga panalita mo, mapuot yan sa'yo. Paano hanap-hanapin ka kung masama kang tao? So, kalimutan ka niya. Hindi siya lalapit sa'yo sapagkat hindi ka magkatiwalaan at saka ang salita mo masama po sa kanyang paninig. Iniwasan talaga natin yan. Kahit sino siya. Kapag masama talaga pumuhay, iniwasan po natin kasi baka mahawaan tayo. Diba? Yung mga pastor ngayon, nakikisama na po sa limutan, sa panalita, hindi na po sabihin natin kapag katiwalaan. Ibig sabihin na hindi po magawa niya ang sinasabi niya. So hindi naman sinabing perfect tayo. Pero alam natin ang tama o mali na hindi dapat natin sabihin, ang hindi dapat natin magawa. So kaya ginagawa natin ano sinasabi natin, ginagawa po natin para hindi po tayo hatulan ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo. Kasi nais naman kaya natin sa pagpalito ng Panginoon, mamuli tayo mabuhay, makasama tayo sa maling pagkabuhay, so mag-ingat po tayo. Huwag tayong kumpiyansa, mga kapatid. Kasi kung doon tayo sa pangalawang pagkabuhay, delikado po sapagkat ito na po ang hatol sa pangalawang pagkabuhay. Kasi sinabi sa Revelation, dito mga kapatid, sa chapter 20 verse 5. Pakinggan natin sa verse 5, chapter 20, dito po sa Revelation. Up to 6. Ito ang unang pagkabuhay ng mga patay. Ang ibang mga patay ay sakalang bubuhayin pagkatapos ng 1,000 taon. Verse 6. Mapalad at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang ikalawang kamatayan. Magiging mga pari sila ng Diyos at ni Kristo, at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, sana mga kapatid, magkasama tayo dito. Huwag natin hayaan na maiwan tayo sa una kasi kung maiwan tayo sa unang pagkabuhay, pagdating sa araw ng hatol, ayaw na lang po sa ating gawa ang hatol natin. Kung mas maganda po, kapatid, makasama tayo dito sa unang pagkabuhay. Kasi walang hatol ito, wala na pong mga kapatid, sabihin natin na pananagutan tayo. No? Wala tayong pananagutan sa harapan ng Diyos sapagkat maging pari na tayo ng Panginoon Jesucristo at wala nang kapangyarihan sa atin, mga kapatid, ang pangalawang kamatayan. Tanda po natin. At kaya dapat natin malaman kung ano ang nararapat po habang hindi tayo sa mga panahon na ito. Anong gawin natin ngayon? Na dapat natin una sa lahat pagsisihan na po ang ating mga kasalanan at magpabautismo tayo sa pangalan na atin Panginoon Kristo, at kung bautismado na tayo, ipatuloy natin ang pagsunod ng kalooban ng Diyos. Sinabi po sa Matthew 24 verse 13, ang mga tiring tapat hanggang wakas siya lang ang maniligtas. At dahil bautismado na tayo, manatili tayong tapat hanggang sa ating pag-alis sa libutan. Maligtas talaga tayo. No? Pero wala pa tayong bautismo, magpabautismo na po tayo. Pagsisihan na po natin ating mga kasalanan, magpabautismo tayo sa pag-isang bautismo, isang panampalataya, isang Panginoon. No? So, one God, one faith, in one baptize. Yan po sa Ephesians chapter 4 in verse 5. One faith, one God, one baptize. Mga kapatid, kailangan natin yan. Isang bautismo lang po. Hindi na pwede dalawahin pa. Basta bautismado ka na sa pangalan ni Jesus, hindi ka pwede magpare-baptize. Pero kung hindi pa ka nabautismo sa pangalan ni Jesus, kahit bautismado ka sa ibang sikta, wala ka pang bautismo sa pangalan ni Jesus, magpre-baptize po tayo. Kasi yun po nangyari sa Apostol Pablo sa Gawa chapter 19 verse 1 up to 6, na nakasalubong po siya ng mga manampalataya na ito po ay ilalim po sa mga, sabihin natin, pangaral po ni John the Baptist. At nabautismuhan po sila, pero tinanong siya Apostol Pablo, sa anong bautismo kayo binautismuhan? Sa bautismo ni Juan. At dahil po na ang bautismo na yan ay katibayan na po siya ng sisi dito sa kapatawaran tayo sa pangalan ni Kristo. Kaya mga kapatid, tanda po ng pagsisi lang po ang bautismo ni John the Baptist. Pero ang kapatawaran na kay Kristo po, wala po kay John the Baptist.
Kasi ang bautismo ni John the Baptist, tanda ng pagsisi. Ayon po sa Matthew chapter 3 in verse 11. Ito po sinabi mga kapatid ni John the Baptist habang siya nangaral po doon sa ilog ng Jordan. 3:11 po dito po sa Mateo. Nabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi. So, ang bautismo ni John the Baptist, tanda ng pagsisi. Now, dito sa mga kapatid sa Gawa, in chapter 19 verse 1 up to 5, ganito din ang sinabi po nagtanong po si Apostol Pablo sa mga tagasunod ni John the Baptist. Pakinggan natin mga kapatid sa Gawa chapter 19 and verse 1 up to 5. Abang nasa Korinto si Apolos, pumunta si Pablo sa mga bulubunduking lugar ng lalawigan hanggang sa nakarating siya sa Efeso. Pinakita siyang mga tagasunod doon. Nanong niya sila, "Natanggap niyo na ba ang banal na espiritu nang sumampalataya kayo?" Sumagot sila, "Hindi nga namin narinig na may tinatawag na banal na espiritu." Nagtanong si Pablo sa kanila, "Sa anong bautismo kayo binautismuhan?" Verse 3. Sumagot sila, "Sa bautismo ni Juan." Verse 4. Sinabi ni Pablo sa kanila, "Ang bautismo ni Juan ay para sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan." Ang bautismo ni Juan para lang sa nagsisi sa kanilang kasalanan. Pero ang kapatawaran nandito po kay Kristo, mga kapatid. Ngunit sinabi rin ni Juan sa mga tao na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, na walang iba kundi si Jesus. Nang marinig nila ito, binautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. So, na marinig nila yon, nagpabautismo din sila sa pangalan ni Jesus. Bakit? Kasi ang pangalan ni Jesucristo na bautismo, nagpapatawad, mga kapatid. Acts 2:38, dito po sa Gawa. Pakinggan natin sa Acts 2:38. Tumagot si Pedro sa kanila, "Magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu." So dito, ang bautismo ni Apostol Pedro, mga kapatid, kapatawaran na po ito. Ang bautismo ni John the Baptist, ito ang tanda ng pagsisi sa kanilang kasalanan. Pero wala pang kapatawaran. Dito sa bautismo ng mga apostol, nagpapatawad na ito. Ang bautismo sa pangalan ni Jesus. So sa bautismo ni Juan, wala pang pangalan ginagamit doon. Basta magsisi Israelita, kasama po ni Kristo mga kapatid, siya ang nagbautismo kan po ni Kristo. Now, bakit? Tanda yon ng pagsisi, mga kapatid. At ang bautismo na yan, isa pong palatandaan na bukas ang langit sa bautismo, mga kapatid, na ginanap po ni John the Baptist kang Panginoon Kristo. Bakit pinatuloy ng bautismo? Nag-iwan ng halimbawa ang Panginoon sa atin na magpabautismo tayo. So, hindi pwede na nagpabautismo ng Panginoon, tayo maayaw ng bautismo. Hindi pwede. Huwag natin ayawan ng bautismo. Kasi ang bautismo ng mga apostolis, ito ang nagpapatawad na ating kasalanan. Ngayon, bautismo naman tayo sa Panginoon Kristo, magpatuloy tayo sa paglilingkod bilang manampalataya at pinabanal na po ng Diyos. Kasi sa bautismo, inaring ganap tayo, ibinal na tayo dyan mga kapatid. Walang kapintasan mga kapatid. Efeso chapter 5, 25-27. Pakinggan natin ang bautismo ng tubig. Ano ang formula? Ano ba ang ibig sabihin katayuan natin sa paningin ng Diyos? Ang bautismo ng tubig. 25-27 sa chapter 5 sa Ephesians. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia 26. upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. Paano maging banal tayo? Diyan sa bautismo, sa tubig at ng salita ng Diyos. Kaya, itong bautismo, nagpapatawad. Kaya, dito tayo naging banal sa bautismo mga kapatid na ginanap natin. Upang maging banal ito, matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos. 27. Ginawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan, at walang anumang bahid o dungis. Yun pala ang bautismo dapat gawin natin sapagkat sa bautismo, naging banal na tayo. Walang kapintasan, walang dungis, walang bahid sa paningin ng Diyos.
Kaya wag mo nang tatagalin, kapatid. Kasi ng panahon ni Apostol Pedro, mga apostoles, ng araw ng Pentecost, na yung tumanggap ng aral ni Apostol Pedro na magsisi kayo at magpabautismo kayo, ang bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Kristo, upang mapatawad yung makasalanan at tatanggapin yung paggawa ng Espiritu Santo. 3,000 ang tumanggap ng mensahe na yan at agad nagpabautismo. 2:41 sa gawa. Marami ang naniwala sa kanyang mensahe at nagpabautismo agad sila. Nang araw na iyon, mga 3,000 tao ang nadagdag sa mga mananampalataya. Amen. Kaya kung nanampalataya ka, kung ikaw maniwala sa mensahe na ito, ganapin mo na ang bautismo. Pero kung wala kang paniniwala sa iyong napakinggan ngayon, hindi mo magawa ang bautismo. At dahil hindi magawa ang bautismo, hindi pa tayo maging banal. At hindi tayo maging banal, hindi tayo makasama sa unang pagkabuhay. Kasi sa bautismo, inaring ganap na tayo, pinawalang sala na tayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Is 1 Corinthians chapter 6 verse 11. So mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat na ating mga viewers, listeners, dito po sa ating YouTube channel sa Facebook. Huwag kalimutan, i-like and share lang po natin or subscribe. Then, post the notification bell for update every day the new videos or live streaming to sharing the Word of God. Sa ating Facebook page, Facebook channel natin. So, like and share lang po mga kapatid ang salita ng Diyos. Hindi na ikaw ang pagpapalain. Hindi po tayo lang pagpapalain. Buong sanlibutan pagpapala. Mga kapatid, ang kamatayan ng Panginoon para sa lahat. Hindi sa atin lang sa iyo, pamilya natin, pamilya mo. Buong sanlibutan ang pagpapala na ito. Maraming salamat po ulit sa lahat. Ito po yung lingkod sa Tumaka Apostolic Believers of Christ International. Magsabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace. Be with you as, Jesus Christ. Amen.